Alex Bank, DG, Juan Bel, Verana Live Studio. Nako, ang dami pang iba. Okay. So mga kababayan, ngayon, ano ba title natin? Professional Bangag. PIDEA leaks pa rin tayo. Actually, yung statement ni Marcos Jr. ay isang patunay na epektibo ang paglabas nitong impormasyon na siya talaga ay sumisingot ng pulburon. Alright? So, mga kababayan, sige, unahin na natin yan kasi ayan ang pinag-uusapan ngayon. Parinig muna natin, din babasahin natin ang transcript. So, in-interview siya, tinanong si Marcos Jr., si Bangag-Bangag na Adictus Benedictus. Bangag de paraning ng Jutang Genimes. Okay? Kung ano daw ang masasabi niya dito sa PIDEA leaks na to. Listen. Mahirap naman bigyan ng importansya yan eh. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantayin yan. Pero ngumingiwi. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Wow, tingnan mo na lang yung kanyang record. Okay, so ad hominem, okay, ang tira niya. Ibig sabihin, tinitira niya si Morales ng kanyang yung mga issue na irrelevant dito sa expose natin na minsan si Marcos Jr. ay suminghot ng pulburon. Ito ang eksaktong ano niya actually. Okay, ang sabi ng reporter sa kanya, Mr. Bangag, may comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Ano pong masasabi ninyo? Ang sabi ni Bangag Jr., mahirap, di ba, narinig nyo kanina, mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang joke box yan. Kung anong ihulog mo, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantahin niya. Kaya walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tingnan mo na lang ang kanyang record. May kaso siya na false testimony. Ayan. Ayan, ganyan ang sinasabi niyang false testimony. Gumagawa ka naman ng kwento. Ayan, ganyan. Ilan bang mga, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan pa yung doon. Iyan ang hanap buhay niya yata. Okay? Kaya professional liar ang tawag sa kanya. Alam mo, tama si Agent Morales na nakakaawa o napapraning na si Marcos Jr. Alam mo, ang daming loopholes sa kanilang mga statement pagsimula dun sa Senate hearing, tapos dito kay Bangag Jr. Sabi ko nga palangga, ang pagtira, okay? Ang pagtira nila kay Morales ay talagang to discredit him. Alright? Yung mga issue na nakaraan na sa kanyang trabaho na ipiniliwanag naman niya. Diba? At least hindi siya convicted. Katulad mo, katulad ng pamilya mo na nasa record, di ba? Kaya na tayo na budol talaga tayo dito. Yung pag-record ng pagdanakaw, pagsisinungaling, di ba? Kung talagang, okay, ganito Marcos Jr. ha, Bangag, ngiwi. Di ba powerful ka? Di ba ganyan ang yung ginagawa nyo ngayon? Naghihilig kayo, nanindak, nanghaharas, yung mga maisog rally, pinipigilan ninyo. Powerful pa kung nagsisinungaling. Si Morales, ang malaking katanungan sa lahat, bakit hindi nyo kasuhan na siya ay nagsisinungaling, na siya ay nag-invento ng pangalan na nilagay niya dyan sa pre-op authority to op in 2012 kasi pinlano ni Morales na what? Na para pagdating, na kasi yung datingan kasi ng mga bangag, ganun talaga pag mga bangag talaga eh. Ang datingan ng bangag, parang nag-invento si Morales ng ganung papel na luma, na may puncher, na na-file, na nakalagay sa blue folder, na bigla na lang yan nilagay ang pangalan ng dalawang Adictus Benedictus, si Maricel at saka siya. See? Kung yan ay inimbento ni Morales, so ibig sabihin ba si Morales ay isang pinakamalaking, dapat sumikat si Morales ay isang manghuhula? Kasi nalaman na-predict ni Morales in 2012, di ba? Or na-predict na, sige, isulat ko to si Maricel na Adictus Benedictus at saka si Marcos Jr. Kasi sa 2022 siyang magiging presidente.
Bangag kasi kayo, bangag. Kaya talagang deny to death. Pero kung sinasabi ninyo ay most powerful kayo, at yan naman ang portrayal, at yan ang ginagawa ninyong pangaras, bakit hindi nyo kasuhan si Morales patungkol dyan sa paggawag? The same na hamon ko, nakasuhan mo ako, Marcos Jr., at si Lisa, na kayong dalawa, at kasabwat sila, Teddy Boy Locsin, marami, kasabwat kayo sa kidnapping. Ha? Kasabwat kayo sa Turkey sa pagdukot ng mga bata. Okay? Pero set aside muna natin yan, mga palangga. Kasi bonggang-bonggang issue yan, one at a time. Okay? Ito, di ba? Ang sabi mo, ano tawag dito? Ayaw mong bigyan ng ng pansin. Ayaw daw niya bigyan ng pansin ng Jotang Ginimis. Okay. Ngayon, mga kababayan, ayaw niya bigyan ng pansin, pero naiisip niya at mukhang nanonood siya. Right? Mukhang nanonood itong si Marcos Jr. sa Senate hearing niya. Ngayon, mga kababayan, okay. Yan ko lang. Saan na yan? Naiiwan na ako dito kanina. Okay. Okay. Ngayon, mga palangga, ang sagot ni Morales sa kanila, I think na-interview siya sa SMNI, okay? Doon sa statement ni Kuting na parang daw siyang jukebox, simple lang naman ang sagot niya ni Agent Morales. Nakakaawa ang ating Pangulo dahil wala akong matandaan na inakusahan ko siya kung siya yung pagkadawit lang ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at reveal ng confidential informant. Yun nga. Yun ang sabi niya. Naghinala siya, referring to bangag, ha? Ito yung tinatawag na napapraning. Nakakaawa siya dahil mukhang ito na ang epekto ng pinagbabawal na gamot sa kanya. Kaya kapag ganito yung kilos at pananalita ng ating Pangulo, ay marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan, yung magpa-hair follicle drug test siya. Naging parte lang ako ng pagkuha ng sworn statement ng confidential informant. Ngayon, ang burden of proof, nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot o pulburon. Okay, good. Napakagaling nito ni Mr. Morales. Kung nagkaroon ka ng time, Bangag Jr., sa pagsagot sa media at nagpa-press con ka lagi mga drama mo, di ba 2 minutes mo lang, tama si Morales, 2 minutes mo lang mahigit, okay? Nakuha itong drug test mo na hindi ka panipaniwala at hindi maipaliwanag at ayaw niyong ipaliwanag ang iyong kahinahinalang drug test. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang sabi ko nga, tumagos na. Okay? Tumagos na sa kanila lahat ng mga, itong particular expose natin. Alright. Sino ba sinungaling sa inyo ni Morales? Ikaw na nangako? Sino ba ang professional liar? Ikaw, professional liar na professional bangag pa. Yung kadyutahan mo na nangako ka na 20 pesos per kilo ng bigas, hindi ba isang malaking kasinungalingan yan na sinabi mo pag nakaupo ka, magiging 20 pesos per kilo ng bigas? Ang sinabi mo na kapag naupo kang ginayupak ka, na uuwi, na ang mga OFW ay babalik na sa kanilang pamilya. Anong ginawa mo? Ha? Asa ng mga OFW, lalong umaalis sa bayan dahil hindi na makabili ng pinangako mo na bigas na magiging 20 pesos per kilo 20 pesos per kilo. Ikaw ang professional liar at bangag ng sinabi mo nung in-interview kita, natututukan mo ang agriculture. Di ba? Ang sabi mo, dati tayo, nung panahon ng tatay ko, ang mga karatig bayan natin ay nag-aaral dyan sa Iri, sa Los Baños, sa Tutuchu, palaguin natin ang ating ekonomiya, pag ikaw ang nakaupo sa agriculture. Anong ginawa mong bangag ka? Di ba hinubas mo ang pera at ang agricultural smuggling ay pinamayagpag mo dahil ikaw mismo, ang asawa mo, ang bayaw mong si Martin Araneta at si Michael Ma, lahat kayong hinayupa kayo, ay nagninegosyo sa smuggling. Ikaw ang protector
ikaw na bangag ka. Sino ang sinungaling sa inyo? Ang pagsisinungaling mo na ikaw ay graduate sa kolehiyo ng degree, isang professional bangag liar. Yan ang isang kasinungalingan mo na undergraduate ka. Yung pagsisinungaling mo pa lang sa tao na, alam mo, simple lang yan eh. Bakit hindi mo masagot ng yes or no? Nagpupulburon ka ba o hindi? Hindi mo masagot, ngingiti-ngiti ka. Kaya aatakihin nyo ngayon ang nagsasalita dito, katulad ni Morales, na ginawa lamang ang trabaho niya noong 2012. It just so happened na sa yung team leader at ikaw nung gabing yun ay bangag na bangag ayon sa informante, kasama yung isa pang bangag na si Maricel na chinukchak, okay, ng magkapatid. Oh. Chinukchak Chenes dahil magjowa sila, alangan naman sila tsuktakan. Di ba? Ayang si Maricel, o ex niya, ang si Martin Araneta, at pati kapatid nila na parang si Charis, from the LGBT. Wala tayong issue sa LGBT. Imagine mo, tinuhog nila si Maricel na magkapatid. At ayon sa ating informante, mga sinungaling tayo kayong mga hayop kayo, ang nagturo kay Maricel para magdurog ay itong si Martin Araneta na kapatid ni Lisa. At kayo lahat, at pati si Martin, hinubas ang pera ni Maricel dahil sa kabangagan ninyo. Oh, ngayon, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang sinungaling? Dahil naibalita naman na si Maricel ay naging biktima nga nitong pagdurog. Pero ikaw, mas malupit. Dahil senador ka na noon, hanggang ngayon ay nagpapakabangag ka. Sino ang jokebox sa pinagsasabi mo? Bakit hindi mo pa imbestigahan? Kung talagang totoong na may naguhulog ng pera na parang jokebox kay Morales, o kayo ang naguhulog ng pera sa mga sa mga namamagitan para i-bribe si Morales. Diba? Binanggit ni Morales ang tungkol sa CCTV na kung saan may pumunta sa kanyang tao, okay, na kinukumbinsi siya na wag nang tumuloy sa Senado. Wag nang tumuloy sa Senado kasi babayaran na lang ni Lisa Tanas na asawa mo, Lisa Kidnapper. Okay? Ang nangyari sa testimonya, based sa testimonya ni Morales, may pumuntang tagapamagitan na lalaki, okay? Okay, yung lalaking yun pumunta sa bahay na nahagip ng CCTV, then tumawag sa telepono doon sa isang lalaki na kinausap ni James Kumar, na si James Kumar naman ay tinawagan ni Lisa para areglohin si Morales. Kung si Morales ay jukebox, parang jukebox na pwedeng hulugan ng pera, dapat tinanggap na ni Morales yung alok na name it, kahit ano, kahit panalo sa loto, at kung ano pa. Baka US visa in-offer pa. Kasi si Lisa, magaling na fixer yan. Magaling na fixer yung hinayupak na yan. Dahil maraming pinifix yung julul na yan. So, ganun pa man, tignan natin mga kababayan, yung sinasabi ni Marcos na parang jukebox si Morales. Alam mo, kung si Morales, I hope mailabas niya sa Senate, no? Yung CCTV. Okay? I hope mailabas siya ng bonggang-bongga doon. Kung papayagan ng Senate, kung talaga bang meron. Hindi ko pa napanood yung interview niya doon kay ka Eric, kasi na borlog ako, nag-sleeping beauty ako. Okay, tapos nakita ko ang daming message. Ang daming nagpapamama, Miss Marlica, are you okay? Ayun naman, nag-rest day lang tayo. I'm okay palangga, but thank you. So, kung si Morales, tignan niyo to mga kababayan, unang punto, kung si Morales ay mukhang pera, hindi na natin siya nakita doon sa Senate sa second time around, sa second hearing. Kasi tinawagan na siya, ang sabi niya, tumawag si Lisa kay Kumar, at si Kumar tumawag doon sa isang tao, sa kaibigan. Ikoy ba yun?
Huwag na natin i-highlight yung dalawang pangalan. Ang i-highlight natin si Kumar at saka si Lisa. Okay, tumawag doon, tapos may pumunta, ito kunyari, ito yung lalaki na pumunta sa bahay ni Morales, pumunta sa loob ng bahay ng bonggang-bongga, o pare, ito, sabi daw ni, ito si Tarpulanong isa, o ito si Tarpulano, okay? Ako kunyari si Morales, o pare, huwag ka na magsalita. Kasi sabi ni Tarpulano, babayaran ka na lang daw, tutulungan ka na lang daw. Tapos sabi nito, ano ba gusto mo? O, tapos sabi naman ni Morales siguro, ay hindi, ayoko bigay ng words kasi kunyari lang tayo dito, nag-acting. Ngayon, ang sabi nito, o sige ha, tatawagan ko to ha, mag-uusap kami, pakikinggan mo. So itong dalawang to nag-uusap sa video, FaceTime. Okay? Parang niya ba yun ang sabi ni Morales? FaceTime. Tapos ako si Morales, nakikinig lang ako. So itong dalawang to nag-uusap, sabi nito, pare, kumbinsihin mo na yan si Morales. Kasi tinawagan ni Lisa, ni Lam, si Kumar para areglohin. Huwag na siyang tumuloy sa Senado. Ako si Morales tahimik. Parang yun na naging eksena. Ngayon, kailangan mapanood ng taong bayan kung totoo ba na may video. Doon mapapatunayan ni Morales kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, kung siya ay gumawa lang ng kwento. At I hope na payagan ng Senate ni Bato na ma-play yun sa May 13. Kung meron nga. Di ba? Kung meron nga. So ngayon, mga kababayan, the fact na si Lisa, at yan talagang fixer hayop yan, talagang demonyo sa pinakademonyong bibaitang yan, na tumawag kay Kumar, at dito sa dalawang taong ito para areglohin si Morales, bakit sila tumawag? Kung nagsisinungaling si Morales, ano ang bigat ng pasabog ni Morales? Napakabigat. Kasi, totoo. Bakit hindi nila kasuhan si Morales? Kasi hindi sila mananalo. Kasi, sabi nga, ang pinaka-depensa ni Morales ay ang katotohanan. It's the same thing na depensa ni Glenn Chong na pag-akusan niya, pagtistigo niya na si Lisa at si Marcos Jr. ay nakipagsabwatan sa Smartmatic. Di ba powerful sila? Bakit hindi kasuhan si Glenn Chong? Dahil yan ay, what? Criminal case. Di ba? Libel, o kung ano pang pwedeng ikaso sa kanya. Bakit hindi kinakasuhan? Bakit ako hindi kinakasuhan ni Lisa? Inaakusahan ko siyang nangidnap siya ng mga minor de edad sa Turkey gamit itong mga kasabwat niya sa gobyerno, sa immigration, DOJ, sa DFA. Bakit hindi niya kasukasuhan kung yan ay walang katotohanan? Takot? Duwag. Ang alam lang nila, manggurgur, mangharas. Yan ang katotohanan. Ibig sabihin, mga kababayan, bangag nga, sabi ni Jimos Flores. Sardine Macabenta, hello. Okay. Bangag na bangaga. Kasi kung ako na inakusahan, okay, na ganyan, na kiniklaim ko na super powerful ako, na syempre ayaw mo masira yung iyong di ba? Ang iyong, at saka yung pag-aakusay sa'yo na ikaw ay sumisingot na ipinagbabawal na gamot ng pulburon, isang malaking kasiraan yan kung yan ay hindi totoo. Pero dahil totoo, nakikita sa manifestation ng bunganga ni Marcos Jr. na ngumingiwi na ng bonggang-bongga, kaya ang gawin na lang nila pangiti-ngiti, hindi natin bibigyan ng importansya yan, Pero nanood ka. Bakit siya nanood kung hindi, walang weight, walang substance, walang importansya, okay? Hindi dapat bigyan ng importansya. Bakit alam na alam mo yung sinabi ni Jinggoy doon sa Senate hearing? So nagkausap kayo ni Jinggoy, itinimbre niya sa'yo? Alam na alam mo eh. Alam na alam mo kung paano atakihin, okay, si Morales nung kaalyado mong Jinggoy. Yan ang nakikita natin dito, mga palangga. Ngayon, sasabihin mo si Morales ay, jokebox. My God, bakit hindi mo sagutin ang argumento, ang issue na kung ikaw ba ay nagpupulburon? At sabi ko nga, ang pinakasolusyon yan ay magpapulburon test ka. Dahil kung nakaya mo nung 2021, bago mag-eleksyon, ng mahigit 2 minuto lang, bakit ngayon
pinapalala mo, ayaw mong patayin ang isyu at panawagan ng taong bayan para matigil na kung ikaw ba talaga ay nagpupulburon. Sabi ni Al-Jazi, nag-rehearse sila, hiniram ng kodigo ni Lasso. Exactly. Okay? Bakit ayaw mong tumbukin itong ini-issue sa yung pulburon? Ini-issue na sa'yo ni Pangulong Duterte, kasi si Pangulong Duterte nga di ba? Binanggit pa nga ni Morales na nakita niya sa picture, tama ba pagkalala mo dun sa picture, 5 litrato na sinasabi na pinresent ng confidential informant, mga palangga, na ando dun pa yung namatay mong kaibigan at si Daza, na sumisinghot din. O, imagine mo yung kaibigan mong namatay na, nandoon daw sa picture. Sa ngalan ng kaibigan mong natsugi na, itayo mo kung talagang mahal mo ang kaibigan mo na ayon sa umiikot sa showbiz at, actually si Daza nandyan din sa sa PDEA, may record siya. Okay? Nakalawit nga din daw siya ayon sa ating informante. Nakalawit, kaya isa din siya sa informante na chuchu. Siguro, parang yun Parang yun yung dating doon Anyway, sa ngalan ng kaibigan mong Bong, di ba? Mahal na mahal mo, di ba? O, bakit hindi mo itayo ang inyong dignidad na wala namang kayong dignidad na hindi totoo na si Daza at ikaw ay addictus benedictus na magkaklase kayo? Magpulburon test ka lang at makita ng taong bayan na live, tapos na, ikaw na paniniwalaan. Pero hindi yan mangyayari kasi ikaw ang professional bangag na liar pa. Okay? Yan ang katotohanan, mga palangga. So, yung mga issue dito, na mga kasinungaling ni Marcos, doon lahat, kidnapping, pulburon, smuggling, ikaw talaga, kayo, ng mga ginayupa kayo, ang totoong mga sinungaling kayo. Hindi ko nga maintindihan, yung men and women in uniform, baka tahimik. Kayo mismo, nakita nyo, even mga PSG, kung paano ginombag ni Lisa si Marcos na walang bayad. Diba? Nakita nyo naman sinapak yung presidente yung bangag. Tahimik pa rin kayo. Nakita nyo kung paano sumigaw-sigaw si Lisa sa mga PSG na yung isa nagpakamatay. Wala pa rin kayo, hindi mo naman lang pagtanggol ang mga nangamatay dahil sa ngalan ng mga bangag nyong boss. Ikaw, kayo ang sinungaling. Kaya nga ang tanong ko kay Amy Marcos, kailan mo ibubuking ang kapatid mo? Pero sabi nga niya, hindi daw niya ibubuking. Pero, malay mo, makrung-krung ito si Amy Marcos. At biglang binuking niya yung kapatid niya. Ano kaya mangyayari? Sana makrung-krung na lang. Ipagdasal ko na makrung-krung si Amy at ibukilya niya na yung kapatid niya na bata pa lang, problema na nila na ito ay addictus benedictus at lulong na lulong sa masamang damo. Dahil ayon sa aking informante, noong panahon na babawian na nga ng buhay ang tatay ni Marcos Jr. na si Senior, ay hindi maghagilap si Marcos Jr. Si Bangag. Kasi nakikipag-jamming. Bangag-bangag. Namamatay na lang ang tatay mo, hinahagilap ka pa. Nagulat ka, sa Makiki Hawaii. Makiki Heights. Diba? Nagulat ka, paano ko nalaman yan? Diba? Ilang minuto na lang, binabawian na ng buhay ang tatay mo, nagbabangag ka pa rin. Kaya nga hindi ka naman nag-alaga sa tatay mo. Ang mga press release mo na kunyari, mahal mo ang tatay mo. Pero sa moment na sa deathbed ang tatay mo, nasa sick bed siya, ikaw ay bangag. Kaya ikaw ang pinakanuknukan ng sinungaling. Dapat sa iyo ay hagupitin ng taong bayan. Dapat sa inyo ay mawala na dahil nilalapastangan nyo ang pera ng bayan at talagang sinasaid ninyo. At talagang puro kasinungalingan, puro pulburon, puro pagnanakaw ang ginagawa mong lintik ka. Ngayon, mga palangga, May 13. Ayon sa ating informante, itong si Kumar
Si Lisa ay may mga illegal na negosyo kasama ang mga senador. Kaya nga palangga, wala tayong aasahan sa senador at sa mga kongresista. Kasi halos kasabwat nila, nakita niyo yung mga naglabasan na picture. Ayon sa ating informante, kung gagawin lang daw ng gobyerno kung may matino tayo, makikita ang mga pangalan ni Chis Escudero na may illegal business with this person, with Mekos Mekos, with Lisa, si Subiri kasama. Lahat, okay? Halos lahat ng minimit ni Kumar ay may mga negosyo silang Mekos-Mekos. At ito daw ay deadly. Deadly ba? Notorious. Kahit sa mga Indian community. Ayon sa ating source, Nilda Ruiz, thank you. Ayon sa ating source, na itong si Kumar ay hindi lang po pa-cute-cute ang alam. Marami na kinasasangkutan na mga negosyo na nakikipag-sosyo sa mga politiko. Well, nakipag-sosyo sa politiko. Ano ang negosyo nila? Legal or illegal? Kung kukunin lang ang tamang datos, tamang dokumento dito sa mga illegal na negosyo ni Lisa, sa mga senador, sa mga kongresista, ito ang mga hayop na to, ito ang mga sinungaling. Kaya sabi ko nga, kawawa talaga kayo kung hindi kayo kikilos. Dahil ang pinakasinungaling ay yan mismo si Marcos Jr. na nakikita mo ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, pero nagpapaniwala pa ang iba sa inyo. Pero alam ko, konti na lang, no? Konting kembot na lang yan. Kaya dapat itong si Senator Bato sa next hearing, pipigyan niya si Kumar kahit nakakilala lang daw niya. Pakita mo, Senator Bato, na hindi ikaw isa sa mga ka-business partner ni Kumar. Makikita naman ng taong bayan yan, the way you handle the question. Magbabantay ang taong bayan. Okay? Magbabantay ang taong bayan. Kinakawawa nila si Morales pero hindi magiging kawawa si Morales dahil ang mga taong bayan ang tutulong sa kanya at nasa likod niya dahil nagsasabi siya ng totoo. Dahil paulit-ulit sinabi ng Morales na hindi naman siya lumabas dahil para pagbintangan si Marcos Jr. at si Maricel Soriano. It just so happened na siya ang team leader or investigating agent during that time. Bakit hindi natin tanungin sa anak-anakan ni Maricel Soriano na pumunta doon sa sa PIDEA? Itodo na natin to. Okay? May na-receive ako kaninang impormasyon tungkol sa confidential informant. Di ba? Nag-release tayo? Okay, i-describe ko Anak-anakan ni Maricel Soriano, medyo chubby. Okay? Sino yon? Oh, cheng cheng cheng, cheng cheng cheng, cheng 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 cheng. Data tayo ng paso yun pamasko. Chen chen chen, chen chen chen, chen 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 chen, chen chen chen, chen chen chen, chen 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 chen, chen chen chen. Oh. Marami kasi. Wala ba nakakakuha? Yung di ba? Oh. Ano daw gender? Chen chen chen, chen chen chen, chen 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 chen, dan 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 chen 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 chen. Anyway, so isa yan. Okay? Dahil napag-alaman natin, ang dami kasi, ang dami nagsumbong. In fairness, ang daming nag-concern noon sa kay Maricel na ma-rehab siya. Of course, mga relatives niya, number one yon. But anyway, alam na natin. Kaya inaatake ng personal etong si Morales kasi totoo na siya ay lumagda doon sa paper na yon, sa pre-op and authority to op na yon nung gabi nung 2012. Kaya naman, talagang gustong sirain ng mga kasabwat ni Marcos Jr. dyan sa Senado ang personalidad o kredibilidad ni Morales. Alright?
Yan ang, lalaki daw. Okay, well, lalaki. Lalaki o babae? Lalaki. May lalaki, may babae, di ba? Hindi na naman isa informante. Baka ilabas natin ng folder. Yung blue folder dyan, ha? Ang blue folder, baka nandiyan dyan. Anyway, mga palangga. Kaya nga sabi ko, napakasinungaling talaga nitong Marcos Jr. na ito. Imagine mo, kung bakit sila gigil na gigil. Ang maisog rally lang. Ang maisog rally hinaharangan. Nilalagyan ng mga truck. Diba? Yung mga venue nilalagyan. At recently, ang sabi, nag-release sila, may briefer na raw ang DOJ, gusto pa arestuhin si Pangulong Duterte, si Sara, si Bato. Kaya sabi ko dito kay Bato, itodo mo na yan, Senator Bato. Alam mo, hindi ka kakampiyan ni Marcos Jr. kung whatever man, I'm just saying, hindi ko sinabing ito yung nangyayari. Whatever, kung pangakuan man ikaw, kung ano man, whatever na i-entice ka na ito, wag mo nang masyadong ilabas itong issue na ito. Huwag ka na masyadong magtanong dito kay Morales. Huwag ka magpapaniwala dyan, Senator Bato. Itatapon ka nila, hindi lang sa Komunoy, baka sa Yungib. Sa Bangin. Okay? Doon kayo tatapon. Huwag ka pagpapaniwala sa mga bangag na yun. Sabi ko nga sa'yo, you are the most powerful person in your committee. Then you have to deal with the issue, the argument. Huwag kang sumabay sa kanila sa pagharas. Okay? Pagharas, panindak kay Morales, katulad ng ginawa ni Jinggoy Estrada, at katulad ng hindi pagsalta ni Robin Padilla, na caregiver lang pala ang peg doon sa Senado. Imagine mo, inalayan si Maricel Soriano, dahil sa ganun-ganun. My God, artista 101 talaga, acting 101. So kaya sabi ko, dapat si Robin Padilla, caregiver ka na lang. Kasi inalalayan mo si Maricel, nakakala mo naman, nakakalakad naman. Nakapag-ayos mga ng bonggang-bongga. Ganun. Alam mo, kayang-kaya ko yung mga drama na yun, na kunyari, dahan-dahan na. Parang ganun-ganun na siya. Ganun-ganun. Mister, ganun-ganun. Ginagawak siya ng bag niya. Tapos nakaganon doon. Tapos alalay-alalay ni pangalan nito, ni Robin Padilla. My God! Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa Pilipinas. Kasi yung mga umuupo, unang-una mga walang balls, walang utak, mga bayad pa, mga prinsipyo, kawawa talaga kayo. Pwede nga lang, bumalik na lang tayo sa Wala nang mga politiko, wala nang tax, barbaric, kanya-kanya na tayo. Kasi wala naman tayong gobyerno Kaya nga tayo may gobyerno to take care of our country. Pero na ginagawa ng mga ginayupak na yun, kung hindi caregiver, naglo-lawyering sila. Okay? Dito sa mga sindikato. Di ba? Tagapagtanggol ng mga sindikato. Ano ganyan? Maricel, gano'n ang puto. Ano ba yung bag niya? Ganon siya, sabi niya, nakaganon. Kitang-kita mo, you know what? Kayo mga artista, hindi na alam ng mga psych, may mga psych, the way na umarte si Maricel Soriano doon, artista talaga. Kaya, di ba, kunyari, dahan-dahan. Ako, gusto mo, pilayan pa ako doon Ganon pa ako doon, di ba? Parang putik lang. Anyway, buisit. Best actress nga. Ngayon, mga kababayan, yung sa kay Pangulong Duterte, okay? Yung sa ICC na yan. Di ba sinabi, Diyos ko po, last year pa lang, pinagsasabi ko na yun sa inyo, in-expose na natin yan. In-expose na natin na yan ay gawa ni Lisa kasi they want to stay in power. Gusto nilang ipadampot. Yan mo, kasama si Sara. Idinamay, di ba? Gusto nila magstay sa power at talagang magiging polboronic country na kayo. Magiging, okay. Okay, yeah. Ang dami mga pasabog. Yes, imagine mo, ang ginagawa ng gobyernong ito
ay talagang puro pang gigipit at mga ignorante, arogante, polboronte. Diba? Ang sabi ni Ed sa kanila, ni Baste, ang mukha ng Pilipinas, ayan, tignan yung mukha ni Lisa. Kasi tinanong si Baste ng third floor, di ba? Tungkol sa, sa tattoo. Ano masasabi mo, sinabi ni Lisa na, may mga tattoo daw, hindi mabuting tao. Eh, ang sabi ni Baste sa kanya, yung mukha ni Lisa, yan ignorante. Siya ay ignorante. Siya ay mukha ng ignorante, polborante, bangagante, lahat. Yan ang nakikita ninyo. Ngayon, ano gagawin nyo? Mga polis. Imagine na mga polis, kayo mga palangga, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Ano yan? Nasa 2024, ano na tayo ngayon na panahon? Lahat may social media, lahat may cellphone. Pinagbabawalan kayo ng gobyernong bangag na huwag kayo mag-cellphone habang kayo ay nasa duty. Kahit na, pag petiks lang, pwede ka mag-text sa anak mo. Pinagbabawalan kayo, pero sila okay lang mag-cellphone. Yung mga boso. Pero kayo pinagbabawalan, parang hindi daw kayo makanood kay Maharlika at sa iba pang mga vloggers. So, ayaw nilang malaman ninyo kung ano yung totoong nangyayari. Kasi itong mga information natin, galing mismo sa loob ng gobyerno na sukang-suka dito sa mga kidnapper, smuggler, lahat sindikato o mafia na gobyerno ito. Lahat kinamkam na nila. Pinuwesto ang kanilang mga pinsan, mga kamag-anak, lahat, hindi man lahat, okay? Kasi I believe, hindi naman siguro lahat ng kamag-anak ay nagugustuhan yung kanilang mga ginagawa. So, pinuwesto na nila ni Marcos Jr. May naramdaman ba kayo? Di ba nung panahon ni Duterte, first 2 years, talagang bumulo, talagang umusad yung mga build, mga buildings, yung paghahabol niya sa mga tax evader at paghahabol niya sa war on drugs. Pero ngayon, hindi talaga deadly ang magiging approach sa drug problem ng Pilipinas kasi mismo ang presidente ay protektor ng pulburon. Siya mismo ay nakikipagsabwatan kay Sayarot at sa iba pang mga pulburon. At siya mismo ay humisumisinghot. Kaya hindi talaga magiging bloody kasi ba't naman gugurgurin ni Marcos Jr. yung nagsusupply sa kanya ng pulburon? Hindi niya gugurgurin yan. Binibigyan siya ng vitamins eh. Diba? Binibigyan siya ng pangsinghot. Hindi pa ma-overdose mga jutang dininasan sa pulburon ng mga hinayupa. Supplier nga eh. Sabi ni Goody Life, supplier nga. So yan. Ngayon, dinudurog-durog niyo si Morales, hindi niya siya madudurog at aabangan namin sa May 13. Malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay nag-imbestiga lamang at hindi niya inaakusahan si Bangag Jr. Pero sinira na nila ng sinira kasi totoo. Sinira si Morales na ginawa lamang ang trabaho kasi totoo na ikaw, Marcos Jr., lumuhod si Amy Marcos. Senator Amy, I'm telling you, pag hindi ka nagsalita na adik yung kapatid mo, ayoko manakot eh. Hindi naman ako katulad ng iba dyan eh. Pag hindi ka nagsalita na lumuhod ka kay Pangulong Duterte na nagpalibing sa inyong tatay para hindi lang sama sa narcolis si Marcos at nangako ka na siya ay magpaparehab at magbabagong buhay. Mabait pa nga si Pangulong Duterte. Kasi ang intensyon naman talaga ni Duterte noon, i-rehab ang mga biktima ng pulburon. At during that time, dahil Marcos nabudol ako ng mga hayop, so mag-agree ako na bilang isang supporter na, tama naman, siyempre pagkapatid mo, poprotektahan mo, luluhod-luhod ka kay Pangulong Duterte na Mr. President, huwag mo na isama yung kapatid ko, kumbinsihin ko na lang na magparehab sa Espanya. Magsalita ka, Senator Amy. Alam mo, mula puulo hanggang paa na ang kapatid mo ay bangag. Antayin nyo pa ba lumabas ang mga ebidensya? Antayin mo pang lumabas ang video at mga picture? Again, hindi po ako magdidesisyon yan I'm telling you. Hindi ako magdidesisyon. Although may hawak akong blue folder, hindi ako ang magdidesisyon yan. Kaya, yan ang challenge ko sa iyo, Senator Amy. Okay? Spain and Germany, pagkakalapit lang naman yan.
O, alam ninyong mga lahat kayong mga magkamag-anak na si Marcos ay talagang si Kuting ay pulboronic na. Diba? Kung para ka sa Pilipino at talagang totoo kang sumusuporta kay Sara na sinasabi mo, baka marami pa tayong ilabas dito, baka magka-leche-lechehan na kayong lahat. Alam niyo yun? Sige, kung yun ang gusto niyo. Ako, speaker lang naman ako dito, speaker dito sa aking channel. Ano ngayon ang gagawin ngayon? Okay, ito lang mga kababayan. Iano natin, pang finale yan eh. Yung mga picture at video yan, pang finale yan. Eto, my question. Pag nakita nyo, mag-comment kayo dyan. Okay? Emma, pag nakita ninyo na totoo ang sinasabi ni Morales na mayroong CCTV na conversation na nagpapatunay na may inutusan si Lisa, tumawag si Lisa kay Kumar, at itong si Kumar, kinausap itong isang tarpulano, 2 tarpulano, para kumbinsihin si Morales na magpabayad na lang. Yan ba ay gawa-gawa din ni Morales or AI? Ano? Yan ba ay gawa-gawa ni Morales or AI? Ano ngayon? Sabihin na naman ni Marcos, ay AI yan. So I hope talagang ma-broadcast yun. Ma-broadcast yung CCTV ng bribery. Mailabas sa taong bayan dahil, ito mga palangga, ang plano ni Marcos Jr. pala ngayon, buti naalala ko ay mamimigay sila ng mga ayuda. Bubusugin nila ngayon ng mga ayudang kakapiranggot ang Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Ito, may schedule sila ng ayuda Kaka-send sa akin ito. Okay? Ano ba to? Ito yata. Anong date on? 18? Basta May 18, ayun. May 18, magkakaroon sila ng nationwide ayuda, yung AKAP. Bibigyan ang mga kongresista at ang mga taga Office of the President, Presidential Communication. Okay? Para what? Pang-counter nila sa Maisog Rally. Alright? Yung mga susunod na rally, sasabayan nila, o kung hindi man sasabayan, the next day, or, mag-organize ang Marcos Kuting Jr. ng pagbibigay ng ayuda. Gagamitin na naman kayo na kunyari maganda yung ginagawa niya. Pero napipilitan lang sila na gumastos at bigay ang ayuda imbis na opportunity, livelihood program, patingi-tingi na ayuda para sabihin marami pang taong sumusuporta sa kanya. Abangan nyo yan. Kung ako'y nagsisinungaling dito, abangan nyo yan. Lalabas yan. Noong January, di ba, noong January 28, anong ginawa niyan? Sinabayan ng Maisog Rally. So yun ang pang-counter nila ng Presidential Communications, yung pamigay ng ayuda. Anong pang-counter ko sa inyo? Oy, unahan ko na kayo, Marcos Jr. Ito, ilalatag ko. Ilalatag ko, gagawin ko sa inyo Yung mga folder nating hawak, ganyan yan. Okay? Baka mapaghanda ang mga hitad. Huwag na. Sige, mag-ayuda kayo. Gamitin nyo yung ayuda. Kung meron kayong programa na ika-counter nyo yung Maisog, okay? Meron din akong programa to support that Maisog. Yung kanilang whatever kung ano yung pinag-usapan sa Maisog. Independent ako. Okay? Independent ako. Sige, mag-anuhan kayo. Mag-rally ang Maisog, which is I'm supporting the Maisog. Pero yung lakad nila. Ako, ang kudako. Sabi ko nga, independent ako. Depende sa mga dumarating na folder, depende sa mga dumarating na impormasyon sa atin. Sige, i-recruit nyo ang mga taong gobyerno, persahin mo, Marcos Jr., mag-release ka ng memorandum na pupersahin mo ang mga kawani ng gobyerno, mga empleyado, para umattend dyan sa iyong pamimigay ng mga ayuda, para kunyari, ikaw ay malakas pa. Hindi ka nga nakaka-15,000 pag nagla-live ka.
o maka 10,000 man lang, di ba? Ibig sabihin, ang totoo, ang organic na tao, sukang-suka sa'yo. Sige, May 18, 17, saan kayo? Iikot kayo? Mag-ayuda kayo? Mag-ayuda ka. Ha? Kasabay ko yung pagpe-play ng umiiyak ng mga bata na pinakidnap ni Lisa. Sige. Gusto mo? Total, labanan to ng katotohanan. Sa inyo, kasinungalingan. Ginagamit niyo yung taong bayan. Ako, ipe-play natin ang mga iyak ng mga bata na mga kinidnap ninyo. Kayo, kasama ka, Marcos. Na nasa UN na ang issue na yan, mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam. Doon sa mga papasok lang sa aking vlog, balikan nyo yung tungkol sa kidnapping issue. Kasi ang susunod natin dyan, step by step yan. Gusto mo mag-ayuda? O sige, sabayan natin yung ayuda mo. Tignan natin kung sino maraming manonood. Yung ayuda mong kapike-pikean o yung mga tangis ng mga bata na biniktiman nyo, na pinakidnap mo, Lisa at Mark Jr., kasama si Teddy Boy Locsin, kasama ang kanyang asawa, kasama ang DFA, kasama ang immigration, kasama ang DOJ, kasama kayo lahat. Tignan natin kung saan maniniwala ang taong bayan sa kapikit-pikean yung ayuda kunyari o ang mga tangis na mga batang pinakidnap ninyo. Pili kayo palaga, sa kayo manonood? Sa tumatangis na bata o yung katsit-katsipan nila kasi nungalingang pagbabribe sa taong bayan. No, it's a really bribe, pera ng taong bayan yan. Paggamit, pag-exploit sa mga elderly, sa mga mahihirap na iniimbita nila. Dahil siyempre kung gutom ka, mayroon 5 kilong bigas doon, pipila ka talaga. Pero kung tutusin, instead, sabi ko nga, livelihood program, pagka long-term solution, ang solution nila for 1 day lang sa inyo. Para may magamit si Gerard Barria at saka si Franz Imperial, picture, may hawi-hawiin si Emerald, si Bulldog, okay? Si HR, may hawi-hawiin ng mga crowd para kunyari, busy-busy, ang daming natutuwa kay Kuting. Pero kaya nandoon yung taong bayan, yung mga bata, ay mga magulang kasi gutom sila, kailangan nila ng bigas. Sila ay kapit sa patalim. At sinasamantala mong professional bangag, liar kang Marcos Jr. ka. Gawin mo. Gawin mo yung mga drama mo. Alamin natin schedule, sasabayan natin yan. Sabayan ko yung drama ninyo. Total, gusto nyo gamitin ang pondo ng bayan para exploit ito, para sabihin na ikaw ay what? Paano pa? May nagmamahal pa sa yung 31 million eklabos. Walang nagmahal sa yung 31 million. Alam mo yan. Dahil dinistrong car ninyo, binaboy ninyo, at dinaya nyo ang eleksyon. Yan ay nakasulat sa affidavit ni Atty. Glenn Chong na ayaw nyong kasuhan. Kasi, totoo. Yan ay ayaw nyo rin akong kasuhan. Na sinasabi ko na si Lisa ay parte ng pangingidnap kasi meron din tayong documents dyan na ipe-present. Sabi ni Cosme, 31K na lang. From 31 million, 31K na lang. Bakit, mga kababayan? To our 15,000 live viewers right now may get across social media. Thank you. Bakit ayaw nilang kumasa? Di ba ako narinig ko, nahamon ko si Lisa. Kasuhan mo ako, Lisa, na inaakusahan kita na ikaw ay kidnapper, na ikaw ay kasabwat, professional liar talaga, na ikaw ay kasabwat sa pagdukot o sa extraction ng mga bata. Ayaw mo? Para ma-present ko sa international court, so whatever court, ang ebidensya na ikaw ay ulo, utak, mastermind ng kidnapping. Di ba? Kayo ang tunay na professional, bangag, liar, at kayo ang problema ng Pilipino. Kaya nga, mga palangga, okay? Marlica, paano magpadala ng tulong kay Mr. Morales? Yeah, sure. Ito po yung yung email di pa niya nasisend. Pero ito, mag-email kayo dyan, ipo-forward ko yung kanyang account. Alright? maharlicanetwork@protonmail.com. If you want to help JM Mr. Morales, ayan po, I will forward you to Kasi actually nagbigay ng ng email yung kanyang emisaryo. Okay? Kaso lang hindi natin pwedeng i-play.
yung kanyang email kasi baka i-hack ng mga Jutang Ginimes. Nag-aalala. So ngayon, syempre nag-aalala tayo sa buhay ni Mr. Morales. Kasi talagang totoo yung sinabi niya, hindi naman siya nagsalita dahil gusto niyang sirain si Marcos Jr. Si Marcos Jr. ang sumira sa buhay niya, sumira sa Pilipino, dahil hindi naman si Morales ang nagbangag. Sino ba ang nagbangag? Si Morales o ikaw, Marcos Jr.? Kaya we have to protect Morales, mga palangga. Thank you. Sabi ko nga kanina, bakit naman siya ibabribe? Kung si Morales ay vested interest lang, o mga notorious katulad ni Lasso, okay, katulad ni Bitong, na pag-upo pa lang, binigyan na kaagad ni Lasso ng 2.5 million. Ayon sa ating informante, pera ninyo. Eh, di ba? Hindi magpapakahirap si Morales. Pwede daw siya patamain sa loto eh, kahit ano eh. Imagine mo, pwede siya patamain sa loto? That's why we have to support and protect Mr. Morales. Dahil katulad ko, itinaya niya rin ang buhay niya. Dahil, sabi ko nga, may guilt feeling ako kasi nga ako ang nag-expose ng dokumentong ito. It just so happened. Sabi siya lang nakapirma. Sabi ni Turquoise Blue, doon sa email ko, ibibigay ko yung information ng namin, ni Jator na pinagkakatiwalaan niya. I will give you yung yung information. Huwag lang dito kasi baka i-hack yung email niya eh. Tapos may mag-i-email sa akin na may mag-i-email sa akin na kunyari tutulong. Pero pala si Lisa. Hoy, alam ko na gawain nyo, Lisa. Ayawa kayo. Oh, by the way, mga palangga, sabi ko na ba? Na-i-restore na po natin ang ating Maharlika Network channel sa Facebook. So, ito pala yung aking, ayan, ito, Boljakan. Buhay pa yan, yan yung 71,000 natin. Ang Maharlika Network natin ay na-restore na rin natin ng bonggang-bongga. At ito, I will tell you something Ito, mga palangga. Live tayo. Ayan, may 49. Ayan, ang Maharlika Network. Kita nyo? Ayan, yan. Yan, na-restore natin yan. Imagine nyo, I'll tell you something about this. Okay, yung luma natin, yung Maharlika Boljakara, Maharlika Boljakara at Maharlika, that's still ongoing. Ina-appeal ko pa rin yun hanggang ngayon. Pero ito, mabilis. Kasi ito, ang complaint dito ni Lisa, ni-report ng mga hayop na to, impersonation daw. So, ang ginawa nila, ng hayop na gobyernong ito, kayo mga professional bangag kayo, mga kababayan, ang ginawa nila, 2 days ago, di ba na-take down to? 2 days, 3 days ago. Pagka-take down ng page ko, na unpublish lang, ayan, pag unpublish, gumawa sila ng maraming Maharlika Network para lituhin kayo. Kaya anyway, bago po kayo mag-follow dyan, nasa link ang pinaka-legit natin. Kasi gumawa yung mga taga-PCO, taga-Presidential Communist, maraming Maharlika Network para lituhin kayo. Para yung mga puting ahas ay mahuli nila. Pero kayo, binibigyan ko kayo ng warning, mga palangga,